Kai Sotto na-recognize ng FIBA bilang top 1 sa pinakamagaling na 7-footer dito sa Asia at Coach Kyle Milling, head coach ng Hiroshima Dragonflies, planong pabalikin si Kai Sotto sa team. And well mga idol, bago natin yan pag-usapan, please huwag kalimutan mag-like and pa-share na rin po sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, sikat na sikat ngayon si Kai Sotto dito sa Asia at ang mga kupunan na nagkaka-interest sa kanya ay dumadami. Na-recognize po kasi ng FIBA yung performance or yung all-out performance ni Kai Sotto dito nga po sa dalawang laban sa Chinese Taipei at sa Hong Kong, China. And so far so good, napakaganda ng performance. Well, tulad po ng ating sinasabi, dahil nga po sa napakagandang sistema at napakamaalaga na ginagawa ni Coach Tim Kun kay Kai Sotto, ay nailabas ni Kaiju ang kanyang full potential sa paglalaro. Madami na nagkaka-interest kay Kai Sotto. Bakit po mga kaibigan? Kung titignan po ninyo, 21 anyos pa lang si Kai Sotto ay kayang-kaya ng idomina ang Asia. Kinumpirma yan ni Coach Tinko na talagang paboran or bigyan ng mahabang playing time kung sino mang head coach ang hahawak dito sa ating pambato na si Kai Sotto. At dahil nga po sa July pa, ang susunod na game nga po ng Gilas Pilipinas ay balik na nga po sa bilig sa Japan, etong si Kai Sotto. Ito pa po ang ating balita na talagang nakakagulat. Coach Kyle Milling ng Hiroshima Dragonflies, planong pabalikin si Kai Sotto at kuhanin muli sa team. Well mga kaibigan, matapos kasing makita ni Coach Kyle Milling ang ability or ang kahalagahan, value ni Kai Sotto matapos itong maglaro sa FIBA Asia Qualifiers 2025, ay nakita niya kung paano gagamitin. When as of now, na alam naman natin si Coach Taketo or Aoki Taketo ng Yokohama ang umahawak kay Kai Sotto. At bago pa maglaro sa FIBA, si Kai Sotto ay binibigyan na ng maayos at mahabang playing time ni Coach Taketo si Kai Sotto. Binababa din, dito nga po sa game, basta may nakaposting sentro, nakita na yan or naobserbahan na yan ni Coach Aoki Taketo ng Yokohama kung paano. Pero mas nailabas nga po mga kaibigan ni Coach Tim Kun yung full performance ni Kai Sotto, yung tamang paggamit sa kanya, especially yung mga kakampi niya, na dapat lagi siyang pinapasahan. Alam nyo, napakadali pong pasahan ni Kai Sotto sa tangkad na 7-footer, kahit ihagis mo sa taas ng bola, masasalo yan ng ating pambato na si Kai Sotto. Minsan at sadya talaga yung mga kakampi or mga nagiging kakampi ni Kai Sotto minsan dito sa bilig sa Japan, ay napakabakaw, imbis na libre si Kai Sotto, hindi pinapasahan. Pero nakita nyo sa panibagong sistema nga po ng Yokohama at sa next game nila, asahan natin na mas magagamit o ibababa ditong si Kai Sotto at mabibigyan po ng mahabang oras. Well, alam naman natin marami nagkaka-interest kay Kai at nasa pagsibol pa lang si Kai Sotto ng kanyang karir, pero nakita nyo naman yung impact sa kanya ng mga tao kahit FIBA ay napapansin ng ating pambato. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more Kai Sotto update. Maraming salamat po.